Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang kapatid, nasa Martes tayo ng ika-25 na linggo sa kurang panahon, ang pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Friends, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ay mapabilang sa pamilya o tahanan ng ating Panginoon kapag tayo nakinig sa Kanyang salita at isinasabuhay nito. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paginapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit ang Panginoon lang ang makasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiya-siya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasamaan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan,
kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. Kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapang-akit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa iyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ng ika-25 na linggo
sa karamang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong paksa o tema sa mga pagbasa ay ang salita ng Diyos. Ang salita na napahayag sa mga kawikaan na nagbigay aral. Ang salita na naging Torah o tradisyon ng mga utos na sinasabi sa Salmo 118. At ang salita ng Diyos ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, versikulo 21, na kapag tinutupad, maging bahagi tayo sa pamilya ng Diyos. Salita ng Diyos. Sa Hebreo at Aramaiko, dahil ang salita po ng ating Panginoong Hesus ay Hebrew, Aramaiko, Dabar Elohim. Dabar Elohim, salita ng Diyos. Na nasali naman sa Koinoko na Grigo sapagkat ang atin pong Ebanghelyo ay nasa Koinoko na Grigo sa original, Logos to Theo. At nasali naman sa Latin, Verbum Dei, sa atin pong salita, salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay mayroong tatlong antas. Una, ang salita ng Diyos na nakasaad sa mga kasulatan. Ito yung tinatawag na mga tradisyon na mula sa sinasabi o oral tradition ay naisulat sa tatlong mahalaga na tradisyon sa Lumang Tipan at maraming tradisyon sa Bagong Tipan. Ang tatlong tradisyon sa Lumang Tipan ay tradisyon ng mga utos. Ito'y tinatawag na Torah. At tradisyon ng mga turo ng mga propita na ito'y tinatawag na Nabiim. At tradisyon ng karunungan at ito'y tinatawag na Kitubim. At ang ating unang pagbasa mula sa Kawikaan, nandoon po siya sa grupo ng tradisyon ng Kitubim. Ito yung unang antas. Ang salita ng Diyos na nakasaad sa kasulatan. Yun ang may lumang tipan, may bagong tipan. Ang bagong tipan ay napahayag sa mga 4 na ebanghelyo sa gawa ng mga apostol, sa mga sulat at sa pahayag. At ito yung salita ng Diyos na lagi nating napakinggan dahil ang unang bahagi ng ating Eucharistia, banal na misa, ay ang liturhiya ng salita ng Diyos. Kaya ito ay mula sa tinatawag nating unang antas ng kasulatan. Ang pangalawang antas ng salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos na ito ay tumatalab sa bawat konsyensya at sa bawat puso ng lahat ng nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung salita na pinapahayag ng Diyos na kahit na ang mga tao, hindi sila nakakilala kay Kristo o dili kaya hindi nakaalam o nakapag-aral o nakabasa sa sinasabi kong mga tradisyon sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ngunit ang salita ng Diyos ay tumatalab. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag sa bawat puso ng tao at sa mga nilikha na nilikha ng Diyos. Ito yung pangalawa na antas. Ang pangatlo na antas, ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos na siya yung nagkatawang tao. Nagbigkas ang Diyos na Ama na espiritual at hindi makikita at nagkatawang tao. Ito yung ating Poong Hesus Nazareno. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ngayon,
Ang ating pong Isus Nazareno, siya ay nagtuturo. Ang kanya pong tinuturo ay tinatawag na mabuting balita o ebanghelyo. At habang siya nagtuturo, napakaraming mga tao ang pupunta sa kanya at nakikinig sa kanya. Siya na may gumawa ng himala upang ipahayag kung gaano kadakila ang kanilang pagkinig sa kanyang salita at mga himala upang sila'y mananalig sa Diyos. Kaya, dito sa ating ebanghelyo, dahil napakarami ng tao, hindi makalapit ang mahal na Birhen Maria at ang kanyang mga kamag-anak na hinahanap siya at may nagsabi na naroon sa labas ang mahal na Birhen Maria at ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit ang sinabi ng ating Panginoon sa versikulo 21, kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Lucas, ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito ay siya kong ina at mga kapatid. Ibig sabihin, maging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos kung ang lahat ng mga tinuturo ng Diyos na nakasaad sa salita niya ay atin pong isinasabuhay. Sapagkat atin pong tingnan na ang pamilya ay mahalaga din. Kaya nga, sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo sa San Lucas, kapitulo 18, 19 hanggang 20, hinahanap nila ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tingnan po natin itong Ebanghelyo sa San Lucas, kapitulo 8, sa mga Ebanghelyo na kaparihas nito, Ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 3, 32, dahil gusto nilang dalhin o kaunin ang Panginoon, ibalik sa Nazaret, ibig sabihin. At sa Ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 3, verso 21, sapagkat naniwala siya na siraan na siya ng isip. Pero dito sa ating Ebanghelyo, ang nakasabi lang na nariyan ang mahal na Birhen Maria at ang kanyang mga kamag-anak. Pero ang sabi ng Panginoon, dahil siya nagtuturo sa salita ng Diyos, sabi niya, ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang tanong, tumutupad ba ang mahal na Birhen Maria? Opo, tumutupad siya sapagkat kapag tingnan po natin, Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 1, verso 38, sinabi ni mahal na Birhen Maria kay Gabriel, Anghel Gabriel, mangyayari nawa ang gaya ng sinabi mo. Ibig sabihin, tumutupad ako sa kalooban ng salita ng Diyos. Ang mahal na Birhen Maria ay tumutupad sa salita ng Diyos. Ito rin ang panawagan sa atin na tayo ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Paano ba tumutupad sa kalooban ng Diyos? Sa sinasabi ko na kanina, ang salita ng Diyos ay araw-araw na binabasa dito sa banal na misa. Kapag ano yung aral na ating napakinggan at ito'y ating pinapractice o sinasabuhay, tayo'y naging bahagi na sa pamilya ng Diyos. Tayo'y bahagi na ng kanyang iniligtas. Kaya sabihin mo sa katabi, makinig ka sa salita ng Diyos. Makinig tayo sa salita ng Diyos at hindi lang makinig, isa sa buhay. Ibahagi natin sa ating buhay. Namnamin, pag-aralan ng mabuti, pagnilay-nilayan, isa puso natin. At ating isabuhay ng may katapatan at may pananalig sa Diyos. At tayo magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 10, versikulo 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasiyasya. Ang buhay natin kapag tayo tumatalima sa salita ng Diyos ay maging ganap at ikasiyasya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnais nating malaman ang kalooban ng Diyos.
Malangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at may sa buhay ang Kanyang pangaral. At sabihin po natin, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang simbahan, laway sa buhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. At tinawang sa buhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming panampalatayang ipinahahayag sa mabuting gawain. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may panampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at garang loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, yung ipanahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlahin, may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanon nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Roque, ni San Alonso Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawahan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sinawang umiral sa buhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo na-organize sa ibang social media platform na nakuspusting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ang pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong sa ating Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at mga nailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglingkod, lahat ng mga narito, lahat ng mga naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang ating Panginoon Diyos ay magbibigay sa inyo ng biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Dabar Elohim, Logos o Theo, Verbum Dei, ang salita ng Diyos, ay siyang dapat nating gabay sa ating buhay. Ngayon na po ang bumasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniayag mo sa cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawimahing dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ng mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw, panibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.